Ginong Tomba! Nandito na pala kayo lahat? Ayoko makasamang isang yan kahit na pagkasunduan pa ng kinaukulan. Ayos, bagay na bagay. Paano? Lumakad na tayo. Sa dinami-dami ng mga kasama, ito pa. Kala mo kung sinong pinuno. Ha? Yan ang una niyong napil. Pindutin ang bilog na buton kung gusto niyong buksan at X naman kung hindi. Ang lahat ng ito ay inyong desisyon. Pagkatapos sasabihin mo makakapili pa kami? Ha? Teka, sino ba sa inyo pumili na X? Pasensya na pare. Aksidente yata ang pagkakapindot ko eh. Ikaw! Huwag mo kami lokohin, ilong ka! Paano mo masasabi nagkamali ka sa pagpindot? Dalawa lang yan! Kaya nga humihingi ng tao eh. Ang gusto kong malaman ay kung paano ka nagkamali. Pabayaan mo na siya, umalis na tayo! Bukas na yung pinto eh! Hindi pwede yun! Dahil alam ko sinadya niyang pindutin ng X sa buton. 2 oras na ang nasayang natin. Ayoko nang mag-aksepta ng panahon dahil lang dyan. Tama yun. Kahit anong pang pagsalungat ang gawin niya sa desisyon nating apat, hindi yun magiging problema basta't nagtutulungan tayo. Pero kung sakaling mangulit ang tabatsoy na yan, Sige, lakad na tayo. Kailangan magmadali. Kapag inulit mo pa ang kalokohan mo, sigurado makakatikim ka na sa akin. Eto na naman. Kung sa kanan bilog, kung sa kaliwa, X. Egis! Yes! Hindi ba sa ganitong kaso ay laging kaliwa ang pinipili? Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Masyado matitigas ang ulo. Gusto nila yung sila lang palagi nasusunod. Ayon sa mga nag-aral tungkol sa ugali ng tao, kapag nalilito ka at hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta, siguradong kaliwa ang landas na pipiliin mo nang hindi mo namamalayan. alam mo kung rapid ka, narinig ko na rin yan. Teka muna. Nalito yata ako doon sa numero lumabas doon ah. Ano ba pinindot nyo? Kanan. Kanan. Teka muna. Karamihan sa mga tao ay pipili ng kaliwa. Kaya pinili namin tatlo ay ang kanan. Alam yan ang mga tagapagbigay ng pagsusulit. Kaya sigurado mas maraming patibong doon sa kaliwa. Tama ang sinabi niya. Kung sa bagay, simpleng tao lang kami. Tama ba ako, Gon? Huwag mo sabihin magkapantay lamang kami ni Lorio. Ako naman. Anong lugar to? Tignan niyo doon, oh. Nakarating na dito sa ibaba ang mga aplikante. Pwede na po itong tanggalin. Ipinadala kami dito ng mga kinaukulan para masubukan kayo. Patunayan nyo kung kayo nararapat. Wala kayong ibang dapat gawin kung hindi makipaglaban sa aming 5. Nakakatakot ang taong yan ah. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Dapat sa kaliwa tayo. Kung sa kaliwa tayo dumaan, baka mas matindi pa dyan. Isa laban sa isang patakaran. Bawat pares ay isang laban lamang. Umili kayo kung gusto nyong mauna. Paramihan ng panalo. Kung mananalo kayo 3 beses, maaari na kayong dumaan pababa. Lahat ay pwede nyong gawin sa labanang ito. Walang pantay na resulta. Kapag sumuko ang isang manlalaro, ay tsaka pa lamang masasabing nagwagi ang kanyang kalaban. Kailangan nyo magbotohan kung tatanggapin nyo ang larong ito. Kung oo, pindutin nyo na ang bilog. Kung hindi, yung X. Nandito na naman tayo sa botohan. Nagsasayang lamang tayo ng oras. Para makapasa sa pagsusulit, kailangan namin malampasan ito, hindi ba? Kaya siguradong lahat ay pipindutin ng bilog. Pero na lamang kung may isang baliw na manggugulo na naman. Hindi naman. Naiintindihan ko naman. Paano ba yan? Lahat kami sumangayon. Magaling. Sa aming grupo, ako ang unang makikipaglaban. Pumili naman kayo kung sino sa inyo. Anong gagawin natin? Sino mauna? Maayos na po ang lahat, bossing! 69 na oras na lamang. 3 taon ang nabawas sa sentensya para sa mga bilanggo. Kung ganon, panoorin na lang natin sila. O paano? Ako na mauna! Hindi, mas maganda kung ako na lang, Gon. Ha? Sa tingin ko'y pisikal na lakas ang kanyang ginagamit sa pakikipaglaban. Kung lalabanan mo siya ng lakas sa lakas, mahihirapan ka. Teka, sandali.
Kung imposible para kay Gon, sigurado mahirapan ka rin. Pero kung gamit ko ang aking armas, Ang armas mo? Pag nabita mo yan, paano na? sige Leorio, ikaw na lang. Mukhang matigas yata muscle niya. Kung natatakot kayo, ako na lang. Kiluwa! Tapos na usapan. Oh, sandali! Ako na lang. Nagbibiro ka ba? Ang mga tabatsoy na katulad mo ay sigurado wala ibubuga laban sa kanya. Sa palagay ko, hindi ah. Walang bawal sa labanang ito. Ibig sabihin, kahit ano ay pwede mong gawin. Hindi rin naman natin alam kung ano parang nang gagamitin niya. Hindi mo masisiguro kung gagamitin nga niya ang pisikal na lakas dahil sa kanyang laki. Kung kaya, hindi lakas ang pinaka-importanting elemento sa laban, kundi ang karanasan at katinuan ng pag-iisip ng isang manlalaro. Ako na lang ang mauna para makita niyo kung paano sila makikipaglaban. Patawarin niyo sana ako sa lahat ng aking kasalanan. Maraming salamat. Sabihin mo, paano kami magtitiwala sa'yo? O kaya nga, nagboboluntaryo na ako ngayon na mauna sa labanang ito. Alam ko namang hindi na may babalik ang tiwala niyo sa akin, di ba? Mabuti naman at nalaman mo yan. Makinig kayo. Sa hinaharap, maaaring dumating ang pagkakataon na magkapareho ang makakamit nating puntos. Ano sa palagay mo? Bibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon para makalaban sa pinakamahalagang laro?